Hello mga ka-recap, welcome po sa ating channel. Ngayon po ay ating ipagpapatuloy ang kwento ni Lin Yuan. At sa mga hindi pa nakapanood sa part 1 hanggang sa part 15 ng ating kwento ay mangyaring bisitahin lang ang playlist ng ating channel at doon ninyo makikita ang ibang mga video. At sana suportahan din po ninyo ang iba nating kwento upang ganahan din akong ipagpapatuloy. Lalong-lalo na ang God of Apocalypse dahil maganda din ang kwento na yon. Nakadepende lang kasi sa mga views at mga like kung mabilis ko bang i-update ang kwento, at shoutout din pala sa mga taong palaging bumibisita sa ating channel, maraming salamat po sa inyo. At sa mga gustong magpa-shoutout ay mag-comment lang po kayo dahil nakikita ko naman po ang mga pangalan ninyo kahit hindi ako makapag-reply. At ngayon ay tuloy tayo sa ating kwento. Natapos ang huling part ng ating kwento kung saan natatawa itong si Lin Yuan habang nakalutang sa itaas na kanyang sinabihan si Huang Yin na kung sino naman raw ang nagsasabi na magtatago na lang siya ng panghabang buhay dahil sa katunayan ang totoong palabas ay dito pa lang magsisimula. Sa pagpapatuloy, dito ay makikita ang Killing Angel na nagliwanag na ang kanyang mga mata na nakatingin sa lahat na kalahok na nakulong ng kanyang barrier na kanyang nilikha, kasabay nito ay ginalaw niya ang kanyang dalawang kamay. Nang dahil sa ginawa ng Killing Angel ay bumulusok papunta sa kanyang ibaba ang maraming mga matatalas na apoy na maging ang maraming mga kalahok na kanyang mga nahuli ay hindi nila mapigilan na mapasigaw na hindi na nila alam kung ano ang dapat nilang gawin. Itong si Zhang Hao na ang pang 19th place ay napahawak na lang sa kanyang ulo na lumabas ang pawis sa kanyang mukha, kaya nasabi na lang nitong si Yu Qingwo na kung ano na raw ba itong mga nangyari. Sagot naman sa kanya ni Zhang Hao na ang ginawa raw ngayon ng Killing Angel ay ang paghatol. Tiyak na matatalo na silang lahat dahil kanyang natitiyak na sa ginawa ngayon ng Killing Angel ay kalahati sa mga kalahok na nandito ay mamamatay. Makikita naman itong si Lin Yuan na hindi man lang nabahala sa ginawa ng Killing Angel bagkus kanya lang ipinalabas ang kanyang isang card, sa kanya naman isip-isip na sa ginawa raw na paghatol ng Killing Angel ay wala ni isang mga kalahok na nasa loob ng kanyang nasasakupan na makakakilos ng kanilang pangsarili. Ang Killing Angel ay pipili ng random na tig-2 kalahok para sa isang laban ng paghatol, at ang mananalo ay ilalabas sa domain at ang matatalo ay mamamatay. Samantalang itong si Huang Yin ay kanya pa rin sinigawan ng ating bida na umaasa lang raw ito sa mga batas na nilikha ng Killing Angel, pero sandali lang raw siyang makapagtago dahil maya-maya ay hindi na siya mabubuhay, hintayin lang niya na dumating ang mga oras na iyon. Makalipas ang ilang sandali ay lumikha ng isang malaking entablado kung saan maglaban-laban ang mga kalahok na kanyang mapipili. Kaya wala na lang nagawa itong mga maraming mga kalahok na sana hindi sila mapili ng Killing Angel na pumunta sa entablado para lumaban, pinapanalangin din ng iba na hindi sila magkaroon ng mas malakas pa sa kanila na makakalaban na kalahok, ang iba din ay pinapanalangin na sana hindi sila agad na mapili para pumunta doon sa itaas ng entablado hanggang dumating dito ang 5 mga pinuno ng mga gym para iligtas silang lahat. Dito ay makikita na pumili na nga ang Killing Angel ng unang 2 mga kalahok para lumaban sa paghatol. Kaya nanginginig na lang ang buong katawan sa karamihan ng mga kalahok sa mga nangyari na kanilang sinisigaw na ang labanan raw sa paghatol ay dito na nagsisimula. Makikita sa entablado na biglang na-teleport ang unang 2 kalahok para magpatayan, habang sa kanilang itaas ay seryoso silang pinapanood ng Killing Angel kung ano ang resulta ng kanilang laban. Ang unang 2 kalahok nga na teleport sa itaas ng entablado ay ang pang-rank 42 na si Gu Sheng at ang kanyang makakalaban ay ang pang-rank 34 na si Lin Yushi. Pero nagulat itong si Lin Yushi dahil bigla na lang lumuhad sa kanyang harapan si Gu Sheng na nagmamakaawa na sana hindi nilang dalawa atakihin ang isa't isa, na agad naman pinasangayunan ni Lin Yushi ang kahilingan sa kanya ni Gu Sheng na hindi nila atakihin ang isa't isa para mapatagal ang laban hanggang sa dumating dito ang kanilang mga rescue. Sa hindi inaasahan ni Lin Yushi dahil walang alinlangan siyang inatake ni Gu Sheng. Humihingi pa ng patawad sa kanya itong si Gu Sheng sa kanyang biglaan na kilos dahil ito ay kinakailangan. Idinagdag pa niya sa walang buhay na katawan ni Lin Yushi na wala na raw talaga siyang ibang choice kung hindi gawin ang ganoon na pamamaraan para makasurvive, kaya maririnig ang ibang mga kalahok na kanilang sinigawan si Gu Sheng na isa raw siyang walang hiya dahil ang ganoon na sneak attack ay hindi katanggap-tanggap. Pero nagulat itong ibang mga kalahok na nakaramdam ng takot dahil natatawa na sinabi sa lahat ni Huang Yin na sa wakas raw ay kanya ng pagkakataon para lumaban sa itaas ng entablado. Nang na-teleport na sa itaas ng entablado si Huang Yin ay dito makikita na ang kanya palang makakalaban ay si Lin Yuan na seryoso lang siyang pinapakiramdaman. Kaya makikita itong 2 babae na halo-halo ang kanilang nararamdaman sa kanilang nasaksihan. Dahil ang isa ay natuwa samantalang ang isa naman ay masyadong nagulat na hindi makapaniwala,
Nasabi na lang nila na silang dalawa raw ay magkalaban, dahil si pretty boy na si Lin Yuan ay ginalit ng husto ang Diyosa at sa bandang huli ay nahulog pa rin si Lin Yuan sa kamay ng kanilang Diyosa. Nang nakita ni Huang Yin na si Lin Yuan pala ang kanyang makakalaban ay hindi maipinta ang kanyang mukha sa labis na kasiyahan na kanyang tinawag ang pansin ni Lin Yuan. Sinabi pa ni Huang Yin sa ating bida na bakit hindi pa raw ito tumakbo, o wala lang talaga siyang matatakbuhan sa pagkakataon na ito, di ba't sinabi na niya sa kanya kanina na hindi siya makakatakas sa kanyang mga kamay. Wala naman reaksyon si Lin Yuan sa ipinakitang yabang sa kanya ni Huang Yin bagkus kanya lang itong tiningnan ng hindi man lang nababahala sa mga banta na sinabi sa kanya ni Huang Yin. Ang ibang mga kalahok na pinapanood ang mga kaganapan ay hindi na makapaghintay kung anong sasapitin ni Lin Yuan sa kamay ng pinakamalakas na babae sa kanilang henerasyon. Natatawa pa ang iba dahil ang pinakamalakas raw na babae laban sa isang lalaki na puro lang panlilin lang ang ginagawa. Wala raw talagang thrill ang laban na ito dahil tiyak na ang panalo ng pinakamalakas na babae. Nakakaawa raw si Lin Yuan dahil tiyak na magmamakaawa siya mamaya sa harapan ng pinakamalakas na babae. At natatawa pang tinanong ni Huang Yin si Lin Yuan na paano raw ba niya siya papatayin. Gusto raw ba ni Lin Yuan na lumuhad muna siya sa kanyang harapan na nagmamakaawa bago patayin? Kung ayaw raw ni Lin Yuan na sapitin ang pinakamasakit na kamatayan ay kinakailangan na lumuhad muna siya sa kanyang harapan na nagmamakaawa. Sa gitna ng pinakitang yabang ni Huang Yin ay nakangiti lang na tumugon sa kanya si Lin Yuan na kung ano raw ba ang kanyang pinagsasabi na paano niya siya papatayin. Hindi pa natapos magsalita si Lin Yuan ay bigla na lang umatake si Huang Yin sa ating bida gamit ang kanyang kamao na kanyang binabalutan ng kanyang malakas na enerhiya. Sambit pa niya kay Lin Yuan na sa pamamagitan lang raw ng kanyang isang suntok ay tiyak na sasabog ang buo niyang katawan. Nang dahil sa lakas ng isinagawang atake ni Huang Yin para kanyang patayin ang ating bida ay umabot ang pressure ng kanyang enerhiya sa kinaroroonan ng ibang mga kalahok, kaya nasabi na lang nila na sa pamamagitan raw ng isang malakas na suntok ng pinakamalakas na babae sa kanilang henerasyon ay tiyak na mawawasak ang buong battlefield. Si Lin Yuan raw na umaasa lang sa panlilinlang at sa tulong ng iba ay tiyak na mawawasak ang buo niyang katawan at magiging abo. Nang tatama na ang malakas na suntok ni Huang Yin sa katawan ng ating bida ay makikita na hindi maipaliwanag ang ngiti sa kanyang mukha sa labis na kasiyahan dahil sa wakas ay mapapatay na niya si Lin Yuan na nagpapahiya sa kanya kanina. Sa kanya raw buong buhay ay si Lin Yuan lang ang naglakas ng loob na gawin ang bagay na yon. Pero kahit na ganoon ay walang kabuhay-buhay na hinarang ni Lin Yuan ang malakas na suntok ni Huang Yin ng isa niyang kamao. Makikita sa tindig ni Lin Yuan na hindi man lang niya pinaghandaan ang malakas na atake ng pinakamalakas na babae sa kanilang henerasyon. Nang dahil sa tapatan ng dalawa ay makikita ang buong entablado kung saan nagkasalpukan ang mga suntok ng dalawa ay nagkaroon ng malakas na pagsabog na tila ba nawasak na ang buo nilang paligid kahit ang imahe nilang dalawa ay halos hindi na makita dahil binabalutan na ito ng maraming apoy dulot ng lakas ng mga enerhiya ng dalawa na nagkasalpukan. Sa nangyari ay makikita itong si Huang Yin na napasukan ng maraming dugo sa kanyang bibig dulot ng malaking pinsala na kanyang tinamo, samantalang hindi naman makita ang imahe ng ating bida dahil magpasa hanggang ngayon ay nababalutan pa rin ng malakas na liwanag ang kanyang kinatatayuan. Itong mga kalahok ng kanilang nakita ang mga kaganapan ay napanganga na lang sila na hindi makapaniwala na nanlaki ang kanilang mga mata, at napapatanong na lang sila na kung tama raw ba itong kanilang mga nakita. Dahil ang pinakamalakas na babae sa kanilang henerasyon ay natalo sa isang suntok lang ni Lin Yuan. Makikita naman itong si Lin Yuan ay natatawa lang sa mga nangyari at kanyang nasabi sa kanyang sarili na kanina raw nung hindi pa niya nilapitan ang Killing Angel ay kanyang inaamin na wala talaga siyang kalaban laban sa babae na tinatawag na pinakamalakas sa kanilang henerasyon. Ngunit sa pamamagitan ng pangatlong kakayahan nitong mutated variant headhunter ay kaya niyang hiramin ang ikalimang bahagi ng kapangyarihan ng isang halimaw na nasa loob ng 10 metro at automatikong maibabalik sa halimaw ang kanyang kapangyarihan matapos gamitin ito ng isang beses, at mayroon itong cooldown ng 24 na oras. At kanina noong umakyat siya sa itaas ng Killing Angel ay agad niyang ginamit ang pangatlong kasanayan ng Variant Headhunter upang kunin ang ibang bahagi ng kapangyarihan ng Killing Angel upang kanya itong magamit sa mahalagang sandali kapag nanganganib ang kanyang buhay. Habang nahihirapan pa rin na tumayo si Huang Yin ay kanyang tinanong si Lin Yuan na kung matagal na raw ba niyang itinatago ang totoo niyang kapangyarihan, bakit hindi niya ito ipinakita sa kanila ng maaga. Ngunit nagulat si Huang Yin dahil mayroong hinagis sa kanya si Lin Yuan na isang papel. Paliwanag pa sa kanya ni Lin Yuan na ang papel raw na kanyang ibinigay ay isang kasunduan ng kaluluwa upang voluntaryong maging alipin sa loob ng 3 taon, kinakailangan niya itong pirmahan.
pero inis lang na sinigawan ni Wang Yin si Lin Yuan na mas mabuti pa na patayin na lang niya siya kumpara kanyang pirmahan ang ganitong kontrata. Ang ibang mga kalahok ng kanilang nakita na pinapirma ni Lin Yuan si Wang Yin ng kontrata ng kasunduan ng kaluluwa ay masyado silang nagulat dahil ngayon ang pagitan ni Pretty Boy Lin Yuan at ang pinakamalakas na babae sa kanilang henerasyon ay nagkabaliktad. Dahil kani-kanina lang ay pinipilit ng pinakamalakas na babae na pumirma si Lin Yuan ng F-rank na kontrata, ngunit ngayon si Pretty Boy Lin Yuan ay naglabas ng slave contract, hindi raw talaga nila inaakala na ang tinatawag nilang Pretty Boy ay isa palang taong walang awa. Mahinahon pang sinabi ni Lin Yuan kay Wang Yin na hindi raw niya siya papatayin, bagkus ililigtas pa niya ang kanyang buhay sa kamay nitong Killing Angel basta't pirmahan lang niya ang kontrata. Kung hindi raw siya pumirma sa kontrata ay sa loob lang ng 10 segundo ay maglalaho siya ng parang bula dito sa entablado dahil papatayin na siya ng Killing Angel, at huwag na din siyang mag-alala dahil sa loob lang ng 3 taon ay magiging malaya na siya sa kanilang kontrata. Dito ay makikita ang Killing Angel na dahan-dahan na niyang ginalaw ang kanyang kamay, dahil sa loob lang ng 10 segundo ay kanya nang papatayin si Wang Yin dahil ito ang natalo sa laban nilang dalawa ni Lin Yuan. Kaya wala na lang nagawa itong pinakamalakas na babae kung hindi pirmahan ang ibinigay sa kanya na kontrata ni Lin Yuan. Habang ito ay pumirma ay walang tigil niyang minumura ang ating bida na umiiyak, hindi raw talaga niya inaakala na siya na tinatawag na pinakamalakas na babae sa kanilang henerasyon ay sasapitin ng ganitong kahihiyan. Sinabi pa ni Lin Yuan kay Wang Yin na isipin na lang raw ni Wang Yin na siya na pinakamalakas na babae ay naging alipin ng isang gwapong lalaki na katulad niya. Tinanong din ni Lin Yuan si Wang Yin na kung hindi raw ba niya inaakala na ganito ang kanyang naging wakas dito sa Awakening exam, tama raw ba siya? Nang natapos na ang 10 segundo ay dito ginamit na ng Killing Angel ang kanyang kasanayan na ang exterminate para kanya nang patayin si Wang Yin. Sa ginawang kilos ng Killing Angel ay agad naman ipinalabas ni Lin Yuan ang kanyang isang card na ang Concealment Share upang ipawalang bisa ang kasanayan ng Killing Angel para patayin si Wang Yin. Nang pinakawalan na ng Killing Angel ang kanyang atake ay makikita naman itong si Wang Yin na tumutulo ang kanyang mga luha na hinihintay ang kanyang kamatayan. Pero nagulat itong Killing Angel sa kanyang nakita dahil hindi man lang umepekto ang kanyang skill para patayin si Wang Yin. Dahil dito ay nabigla si Wang Yin dahil seryoso siyang inutusan ng ating bida na ngayon raw ay pagkakataon na niya para patayin ang Killing Angel. Sa ginawang utos ni Lin Yuan ay agad naman na kumilos si Wang Yin para atakihin ang Killing Angel, at nasabi na lang nitong dalaga na sa atake raw na kanyang gagawin ngayon ay kanyang ibubuhos ang kanyang buong lakas. Kasabay nito ay pinakawalan na nga ni Wang Yin ang kanyang atake na tinatawag na ang Wind Blade Frenzy Slash. Nang nakita ng Killing Angel na papalapit na sa kanya ang atake ni Wang Yin ay nakaramdam siya ng takot ng dahil sa bilis ng pangyayari na hindi man lang niya inaasahan. Nang tumama na ang atake ni Wang Yin sa Killing Angel ay hindi mapigilan ng Killing Angel na mapasigaw ng malakas dulot ng malaking pinsala na kanyang tinamo ng dahil sa sobrang lakas ng atake. Dahil dito ay napabulwak ng dugo itong dalaga, nang dahil maging siya ay naabutan ng malakas na pagsabog ng kanyang pinakawalan na pag-atake. Samantalang itong si Lin Yuan ng kanyang nakita na ang lahat ng mga kalahok ay hindi na makakakita ng maayos dulot ng malaking liwanag ay agad niyang ipinalabas ang kanyang isang card para hulihin ang Killing Angel. Kasabay nito ay dahan-dahan na hinigop ng card ni Lin Yuan ang Killing Angel upang ganap na itong maging pagmamay-ari ng ating bida. Makalipas ang 3 segundo ay tuluyan nang naglaho ang malaking liwanag kasabay din ang paglaho ng Killing Angel dahil nasa loob na ito ng card ni Lin Yuan. Nang nakita ng mga kalahok na naglaho ang Killing Angel sa ginawang atake ni Wang Yin ay hindi sila makapaniwala, dahil sa ganoon lang na atake ng pinakamalakas na babae ay tuluyan na naging abo ang Killing Angel, wala raw talagang naiwan kahit isang balahibo ng Killing Angel. Paano raw ginawa ng isang tao ang ganoon kalakas na atake? Nasabi din nila habang hindi maalis ang kanilang tingin kay Lin Yuan na posible raw ba kaya na si Pretty Boy Lin Yuan ay mayroong likas na katangian na kayang paamuhin ang lahat ng mga halimaw na mga babae na kanyang makakausap.